Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ano ang makakapagbigay sa iyo ng tuwa, saya at galak? Ano magpapangiti sa iyo? Merong iba, masaya, kung bibigyan sila ng pera. Merong iba, kontento na, kung meron silang kakainin araw-araw. Merong iba, matutuwa kung bibigyan mo ng regalo. Merong iba, simple lang. Yung respetuhin lang sila. Yung galangin lang sila. Pero kung tatanungin natin ng Diyos, ano kaya ang ikatutuwa ng ating Panginoon? Alam natin ang sagot diyan. Sabi ng Panginoon, ang pagbabalik loob ng isang makasalanan, ang pagbabago ng isang taong lumayo sa Diyos, yan ang kinatutuwa niya. Yan ang kinagagalak niya. Ang buong langit ay nagdiriwang. Pag ang nawala ay matatagpuan muli ng Diyos. Masaya lahat ng mga anghel at mga santo. Pag ang makasalanan ay makaisip na magbalik loob sa Diyos. Kaya isang malaking pagdiriwang itong ating kapestahan ngayong araw, ang pagbabagong buhay ni San Pablo. Dating makasalanan si San Pablo dahil sinasaktan niya, pinapadakip niya, nilulupig niya ang mga Kristiyano. Pero gumawa ng paraan ng Diyos para magbago siya. Para itong mga taong sinasaktan niya, siya ngayon ang naging daan para mailapit sila sa ating Panginoong Jesucristo. Tignan niyo na, mga kapatid, ang pagbabagong buhay ng isang tao, napakalaking epekto nito sa buong mundo. Paano pa kaya kung mas maraming tao pa ang magbabago at magbabalik loob sa Diyos? Ang mararanasan natin dito sa mundo ay langit. Kaya ipagdasal natin ang bawat isa na tayo ay tuluyang magbago, magbalik loob sa Diyos, maituwid natin ang ating mga baluktot na pag-iisip at pamamaraan. Yan ang ating ipagdasal, ipatulong kay San Pablo. Alalahanin natin na maraming pagkakataon na kung saan di pa rin tayo nagbago, na natilit matigas ang ating ulo, ang ating puso, at nagpatuloy pa rin tayo sa ating pagkakasala. Aminin natin ito, pagsisihan at sabihin natin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinuruan mo ang sanlibutan sa pangaral ni San Pablo Apostol. Ipagkaloob mo sa aming pagdiriwang ngayon ng kanyang pagbabagong buhay. Kami mga nagsisikap magbago para makadulog sa iyo sa tulong ng kanyang halimbawa ay maging mga saksi nawa ng iyong katotohanang maasahan. Sa daigdig na ito, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga tao, "Ako'y isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko at ipinabilanggo sila, lalaki't babae. Makapagpapatotoo tungkol dito ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco. At pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasub ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, "Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig?" Ako'y sumagot, "Sino po kayo, Panginoon?" "Ako'y si Jesus na taga Nazaret, na iyong pinag-uusig," tugon niya. Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. Akin ding itinanong, "Ano po ang gagawin ko, Panginoon?" Ang tugon sa akin, "Tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin." Nabulag ako dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon, kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalay Ananias. Siya'y taong may takot sa Diyos, tumutupad sa kautusan at iginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, "Kapatid na Saulo, makakakita ka na." Noon di na nauli ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya, "Hinirang ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang mabatid mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang banal na lingkod at marinig ang kanyang tinig. Sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili. Tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabinyag, at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon. Dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan,
Mabuting Balitang Aral. Alleluia, 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 alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabuting tao. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at magpapabinyag ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason. Gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. My dear friends, if there is one thing that I want to leave with you today, it is this. Remember, faith takes time. I will repeat that. Faith takes time. Kailangan ng oras para mabuo ang pananampalataya sa iyo. Sa Biblia, in the Old Testament, if you would read that story, the beautiful story of Joseph the Dreamer, dito niyo po makikita, malalaman, na nung binilanggo, kinulong si Jose, dito siya binigyan ng panaginip ng Diyos. At alam niyo po ba, napakatagal ng panahon na lumipas ng pagkakakulong ni Jose bago nagkatotoo yung panaginip na binigay ng Diyos sa kanya. Nakuha na daw po na tumanda ni Jose. At nung nagkita sila muli ng kanyang ama at ng kanyang mga kapatid, hindi na daw makilala itong si Jose. It took 15 years for the dream of God to come true. It took 15 years before the father of Joseph and his brother saw him again, reunited with him again. Bakit po ang tagal? Kasi gustong ituro ng Diyos sa kanila at sa atin. Kailangan ng panahon ang pananampalataya sa Diyos. Si Propeta Samuel, inutusan po ng Diyos na pumili ng isang bagong hari para palitan si Haring Saul. At ang napili ng Diyos na maging bagong hari ng Israel, si David. Binata pa lang po siya nung pinili siya ng Diyos. David was just a teenager when he was anointed by the prophet Samuel. And it took again another 15 years before David was appointed as a king. Isipin niyo po yan. Binata pa lang si David, pinili na, pero naghintay pa siya ng mahabang panahon bago siya nailuklok sa trono, bago siya naging hari ng Israel. At habang naghihintay daw po si David na maging hari, alam niyo po ba na 8 beses siyang pinagtangkaan na patayin ni Haring Saul dahil naiinggit siya sa kanya.
Bakit ba kailangan matagal na panahon? Bakit ba kailangan marami pang pagsubok ang pagdaanan nitong si David? Bakit hindi siya agad na iniluklok bilang hari ng Israel? Kasi nga, hindi mo pwedeng madaliin ang pananampalataya sa Diyos. Faith takes time. Si Pablo, dati ang pangalan po niya ay Saulo. Bago siya naging apostol ng mga hentil, ng mga pagano, isa muna daw pong mang-uusig na mga Kristiyano itong si Pablo. St. Paul persecuted the early Christian church. At gaano po katagal na pinapahirapan, pinapadakip at yung mga iba, hinahayaan pa niyang mapatay. It was a whole year of persecution. Pero pagkatapos daw po ng 1 taon, dito nagpakita ang muling nabuhay na Panginoong Hesus dito kay Saulo. Nabulag daw siya sa isang liwanag at narinig niya ang isang tinig mula sa langit. Sinasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ba ako inuusig? Nung pagkabulag ni Saulo, nangailangan din po ng 3 araw bago siya nakakita muli. Bakit po pinabayaan ng Diyos na mahirapan ang unang simbahan dito sa kamay ni Saulo? Bakit hindi na lang siya agad nagpakita sa kanya, kinausap siya, para agad nagbago siya? Kasi kapatid, tinuturuan tayo ng Diyos na ang pananampalataya ay hindi pwedeng agad-agad na lang yan na tatanggapin mo. Dahil kung agad-agad na darating at matatanggap mo ang pananampalataya, agad-agad din yang mawawala. Amen? The quicker that you have the faith, the quicker that you lose the faith. But if it took some time for that faith to be formed, then your faith is strong. Amen? Kung paano ang tagal-tagal mong pinaghirapan ang isang bahay, ang tagal-tagal mong pinaghirapan, ikaw makasweldo. Hindi naman agad-agad, di ba? Gagastos ka. Hindi naman agad-agad papabayaan mo yung bahay na pinaghirapan mo. Faith takes time in order for faith to become strong. Amen? Tinuturuan tayo ng Diyos, kailangan ng panahon ng pananampalataya para malakas ang iyong pananampalataya at hindi ito agad-agad na mawawala sa iyo. Para hindi ka agad-agad nalalayo sa Diyos. Remember, faith does not happen overnight, but faith happens over time. Kapatid, saan ka ba tinatawag ng Diyos? Nasaan ka ngayon sa iyong buhay? Oo, alam ko, ang iba sa inyo, ang tagal nang naghihintay para ma-approve ng visa. Lalo pang hihirap ngayon na presidente na si Trump dahil talagang napaka-stricto na nila sa pagpapapasok ng mga immigrants. May chance ka pa ba? Bakit ka pinapahirapan ng Diyos? Remember, faith takes time. Tagal-tagal mo nang nagninegosyo, kahit paano nakakaraos ka pa naman. Pero alam ko, ang iba sa inyo nagpapadasal sa akin. Madalas daw nalulugi, yung iba pa nga nag-o-open up sa akin. Hindi na daw sila makatulog, gabi-gabi nag-aaway sila ng misis niya. Nagdadasal ka naman palagi sa Diyos. Pero bakit wala pang break? Bakit hindi pa kayo umasenso? Mga kapatid, tinuturuan ka, faith takes time. Oo, ang tagal mo nang nagpapagamot. Yung iba dyan, 7 years na nagdadialysis. Yung mga iba, napapagod na sa kaka-chemotherapy. Pinuntahan mo na lahat ng simbahan. Pinuntahan mo na lahat ng mga santo. Nagpa-pray over ka na sa lahat ng mga healing priest, natapos mo na, nagsawa ka na sa kakarosaryo, pero wala pa rin na nangyayari sa iyo, hindi ka pa rin gumagaling, hindi ka pa rin lumalakas. Mga kapatid, kumapit ka pa rin. Tinuturuan ka ng Diyos. Faith takes time. Kung 5 taon na
Hanggang ngayon, hindi ka pa binabalikan ng iyong asawa, hindi ka pa rin kinakausap, nalulungkot ka, nadidepress ka, iniisip mo na magpakamatay ka. Kapatid, huwag kang mawalan ng pag-asa. Maghintay ka. Tandaan mo, faith takes time. Kahit na wala kang nakikitang nangyayari, hindi ibig sabihin walang nangyayari. Amen? Kailangan mo pa bang makakita para maniwala ka? Ano ang sabi ng ating Panginoon? Blessed are those who have not yet seen and yet believe. Maniwala ka at pagpapalain ka ng Diyos. Kung paano nakalabas din sa kulungan si Jose at naging kanang kamay ng hari ng Ehipto. Kung paano kahit na matagal na panahon naghintay si David at nakaupo siya bilang hari ng Israel, kung paano nagbago din ng isip, nagbagong buhay, naging apostol, naging banal, naging martir. Itong si San Pablo, ikaw din kapatid, maniwala ka, darating din ang panahon ng iyong grasya. Malapit na, maghintay ka lang, magpapakita din ang Diyos sa iyo at babaguhin niya yung iyong mahirap na kalagayan. Basta't maniwala ka, basta't magpatuloy ka, basta't huwag kang susuko. Marami po nagtatanong sa akin, Father, ilan po kayong magkapatid? 2 lang po kami sa mga palaging nagtatanong. At yung kapatid ko po, nakakabata sa akin, babae po siya. Ang susunod na sasabihin ng mga iba, sayang po, Father, no? Hindi nyo na po maitutuloy yung lahi nyo. Gwapo pa naman kayo. Okay lang po yun. Basta't sabi po ng tatay ko, may nagdadasal para sa kanya. Pero isa pong bagay na hindi alam ng maraming tao, ito. Isang sikreto po ng pamilya namin ay noong teenager po itong aking nakakabatang kapatid nung dalaga siya. Sakit ng ulo po namin siya. Siya po yung black sheep ng pamilya namin. Isang araw, hindi ko po makalimutan, umuwi po ang aking kapatid. Nag-uwi po siya ng isang babae. Yun po pala, tinatago niya, pero nalaman din namin na may relasyon sila. Meron pong nakarelasyon na tomboy ang aking kapatid. At kahit na paano po namin pagsabihan, pangaralan itong aking kapatid, ang tigas ng ulo po niya. Isa po yan sa kinasakit ko ng loob sa aking kapatid. Kasi sabi ko, alam mo, ako nagtotok ako, nag-homily ako, ang daming mga tao. Sabi nila, napagbago ko sila dahil sa aking mga salita. Bakit walang epekto yung aking salita sa iyo? Kung sino yung mismong kapatid ko, siya pa yung hindi ko mapagbago. Pero alam niyo po, merong tinuturo sa akin ng Diyos Kasi gustong sabihin ng Diyos, ginagamit lang kita para sa pagbabago ng mga tao. Pero kalaunan, at the end, ako talaga ang magiging daan ng pagbabago ng tao. Hindi ko po maunawaan yon nung una. Kasi ang nasa loob ko, gusto ko agad na magbago yung aking kapatid. Gusto kong maging matuwid siya. Gusto kong maging normal siya. Pero hindi. Pag pinagsasabihan ko pa nga po siya, hindi ko makalimutan na minsan, magwawala siya, magsisigaw-sigaw siya, pupukpok niya ang kanyang ulo sa pader. Meron pong isang instance na nagsusuicide po siya, naglalaslas siya. Meron pong isang pagkakataon na lumayas siya sa bahay namin, buong gabi, hinahanap namin siya. Suko po kami. Sumuko po ako. Pinabayaan ko po siya. Wala na po akong ibang magawa ko hindi ang manalig sa Diyos, ang magdasal sa Diyos, ang umiyak sa Diyos. At hindi ko po alam kung naranasan nyo na yung kung kailan ka nagdadasal, bakit doon lalong lumalala yung sitwasyon? Di po ba? May mga ganyan na sitwasyon. May mga ganyan na kalagayan. Nagdadasal ako sa Diyos, nananalig ako sa Diyos, lalong lumala yung ugali ng aking kapatid. Meron nang nawawalang gamit sa bahay, nawawalan kami ng pera, kinakausap namin siya, lalong nagiging bayolente yung aking kapatid. At muntikan na akong nagalit sa Diyos. Pinipigilan ko lang ang aking sarili, pero palagi kong tinatanong, Panginoon, bakit? Alam niyo po, biglang nagbago yung aking kapatid. Parang one click, hindi namin maintindihan.
Walang makapagpaliwanag ano yung nangyari. Tong aking kapatid bigla, hiniwalayan po niya yung kanyang karelasyon, nag-aral po siya ng mabuti, at nung nag-graduate na bigla kami, na siya'y Dean's Lister, at naging magna cum laude pa siya. Parang sinampal ako ng Panginoon noon. Sabi niya, masyado kang trying hard kasi. Ang gusto ko lang naman sa'yo ay yung manalig ka, mahalin mo ang kapatid mo, at umasa ka. Diyan lang naman po tayo tinatawag ng Diyos Di po ba? Kung meron man tayong dapat gawin, yung tatlong bagay na yan, it is continue to believe, continue to love, and continue to hope in the Lord. Mga kapatid, kung wala ka na talagang magawa, ang magagawa mo na lang ay ang maghintay at umasa. Kasi ang Diyos, kahit na hindi mo nakikita, siyang may ginagawa para sa'yo. The only thing that we can do is to wait and to hope in the Lord. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay nagsasawa na, kung malapit ka ng sumuko, I want you to remember this very beautiful verse in the Bible. Pray over this. From the prophet Isaiah, it says, it is written, "Those who wait for the Lord shall renew their strength. They shall not be weary, and they shall walk and not faint." Kahit na ulit-ulitin mo yon, yan sanang magpalakas ng iyong loob. Those who wait for the Lord shall renew their strength. Patid, kung nakapagbago ang Diyos sa maraming tao na nagkasala, nagkamali, kaya din niyang baguhin yung iyong sitwasyon. Kaya din niyang baguhin yung iyong minamahal na napariwara, na nagkamali, na nadapa. Basta't pagpatuloy mo lang ang pananalig mo sa Kanya, ang pagmamahal mo sa Kanya, at ang pag-asa mo sa Kanya. Ulit-ulitin mong sabihin at paniwalaan, faith takes time. Amen. Ipanalangin natin ang misyon ng simbahan at ang mga pangangailangan ng mundong tinubos ni Kristo. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa Francisco, Arsobispo Florentino Lavarias, mga obispo, Reverendo Padre Joel Jomarsus Pigatos, at mga pari, naway maging masigasig sa pangangaral ng pagsisisi sa kasalanan at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga misyonero naway magkaroon ng tapang na ipahayag ang Ebanghelyo maging sa mahirap na pagkakataon at mapanganib na lugar. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nag-aalinlangan at nasisiraan ng loob, naway matuklasan ang walang hanggang katotohanan na walang iba kundi si Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming manunubos, habang inuusal namin ang aming mga panalangin sa pamagitan ni San Pablo, palalimin mo ang mga biyaya ng pagbabalik loob sa aming buhay. Hinihiling namin to sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. As we
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa banal na pagdiriwang, kami naway lubusang maliwanagan ng Espiritu ng ilaw ng pananampalataya na siyang suminag kay Apostol San Pablo para mailaganap ang iyong kaningningan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. At ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol ng patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francescong aming Papa, si Florentino ang aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pangiddapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang maligayang esposo, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa inyo, at sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpaalab sa ningas ng pagmamahal na lubhang dumaraang kay Apostol San Pablo para kanyang mapagmalasakitan ang lahat ng mga pagtitipon ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, faith takes time. Nangailangan ng oras at panahon para mabuo ang pananampalataya. Kahit na maghintay ka ng matagal, huwag kang magsasawa, huwag kang susuko, huwag kang maiinip. Dahil kahit na maghintay ka ng matagal na panahon, diyan naman nagiging mas matatag, mas malakas ang iyong pananampalataya. At ang pagbabago ng ibang tao ay nangangailangan din ng oras at ng panahon. Hindi tayong makakapagbago sa kanila kung hindi ang Diyos, ang kanyang grasya. Ang tulong lang natin ay mahalin natin sila at ipagdasal natin sila. Walang ibang makakapagbago sa tao kung hindi ang maramdaman nila na sila pa rin ay tanggap, ginagalang, at minamahal. Kaya nga po, para sa ating assignment ngayong araw, isip kayo ng isang tao na kung saan kailangan niyang magbago. O baka naman, nakalimutan din natin na tayo din kailangan din magbago. Sino ba yung tao na kailangan magbalik loob sa Diyos? Panalangin mo siya, pero ipagdasal mo siya ng may pagmamahal. Habang iniisip mo siya, habang tinataas mo siya sa Diyos, naway maramdaman mo pag-ibig, ang pagmamahal dyan sa iyong puso. Paano mo alam na meron kang pagmamahal sa puso mo? Pag maliwanag, pag magaan, pag payapa ang iyong kalooban. Because remember, as St. Augustine says, that love is the beauty of the soul. Para po sa pagbabago ng ibang tao, pagbabago natin, naway sabay-sabay tayo at magkaisa tayo na magdasal na may pagmamahal at pag-ibig.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kaya'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.